Ngayong araw ay meron tayong aayusin ditong isang Samsung split type at ang aircon na to ay halos wala pang isang taon. So bali ang issue nito ay hindi na ito totally lumalamig. Kaya una natin ginawa ay nagkarga tayo ng pressure para malaman natin kung saan nanggagaling o saan nagmumula yung kanyang pinakabutas. At sa ating ngang pag-obserba ay nakita agad natin yung kanyang pinakalik ay doon sa pinakababa ng ating condenser. Ayan, kung inyong mapapansin, yung maririnig ay talagang napakalakas talaga ng buga ng ating kinargang pressure at naglagay na din tayo ng bula para talaga makatiyak tayo kung diyan banda yung kanyang pinakabutas o kanyang pinakalik. Dahil nga sure tayo kung saan banda na yung butas, ang gagawin natin ay binaklas natin itong kanyang pinaka-condenser para mahinangan natin o matapalan natin ng maayos yung kanyang pinakabutas. So gumamit nga pala tayo dyan nung ating ginagamit pandikit doon sa mga evaporator na nabubutas katulad nito. Kung ating iisipin ay talagang napakaaga pa o talagang napakasariwa pa ng aircon na to para magkaroon ng maraming leak o maraming butas. Isa nga po sa dahilan kung bakit napakaaga pa magkaroon ng leak o butas ng aircon na ito ay dahil yung bahay ng ating customer ay malapit po talaga sa dagat. Kaya talaga napakahalaga na magkaroon tayo ng proper cleaning sa mga ganitong lugar. Matapos nga nating ma-sure na wala na talagang singaw o leak yung ating condenser ay ibinalik na natin itong kanyang mga koneksyon, yung kanyang mga tubo papunta doon sa suction at discharge at nagkaroon ulit tayo dyan ng leak testing. So final po ito bago natin lagyan ng panibagong refrigerant o freon. Nagkarga po ulit tayo dyan ng 100 PSI na pressure at hanggang ngayon ay wala pa namang sumisingaw. Ibig sabihin po ay okay na yung ating pagkakatapal doon sa mga leak o sa mga butas. Kung inyo nga mapapansin ay bumababa na po yung ating pointer gauge. Ibig sabihin ay humihigop na po o umaandar na yung ating compressor. At kung inyo nga pong mapapansin ay talagang napakakinis pa nung kanyang pinakamakina dahil ang aircon na to ay halos wala pa pong isang taon. At sa mga oras na to ay halos umiinit na po yung condenser fan ng ating aircon. Ibig sabihin ay meron na po tayong nailalagay o naikakargang panibagong refrigerant o freon. Bali pinalinisan ko na pala yung mga cover nitong outdoor unit para ikakabit na lang after nating magkarga o mag-recharge. After nga po ng ilang minuto ay halos magwa 100 PSI na po yung karga natin. Kaya yung ating suction ay unti-unti na pong natutunaw yung pag-build niya ng ice. So ibig sabihin po ay nakakapag-circulate na yung ating refrigerant o freon na kinarga natin. So malapit na tayo mag 150 PSI ngayon. So tatansya-tansyahin na lang natin yung pagkakarga hanggang sa makompleto natin yung hinahanap niyang karga. So ito po yung pangit talaga kapag malapit tayo sa dagat. Ay medyo talaga kapitin talaga ng mga corrosion yung ating mga aircon. Ayan lang po yung dagat oh. Nandyan lang po. Ayan. Tapos tong aircon na to ay halos mag-iisang taon pa lamang. Pero nagkaroon na siya talaga ng leak doon sa kanyang condenser. So yan, kumpletuhin lang natin to. Patapos nga po na makumpleto ko yung charge o karga ng ating freon ay nagsimula na po akong linisan itong outdoor natin. At mamaya maya po ay isusunod naman natin itong indoor. Gawa na ako dyan. At matapos ko nga po na kumpletuhin o linisin ang outdoor at indoor ay nagkarga na po tayo at least at dito po kukumpletuhin na natin yung ating karga para masubukan po natin kung lalamig na itong ating room. At sa pagkakataong ito, pagbukas ng ating pinto ay naramdaman ko na po na may lamig na dito sa ating indoor so dito sa ating loob ng kwarto. So 150 PSI na po yung karga natin at yun lamang po sa mga susunod na vlog. Sana po patuloy nyo suportahan yung ginagawa nating pagbibideo. Yun lamang po, maraming salamat sa mga viewers at God bless po.